Ito bigay niya. Ha? Maandar doon? Sige po. Ay. Kumain na ba kaya? Okay, ayan po mga katongs, nakarating na tayo dito sa farm. Maaga pa naman, sisimula tayo magpataba ngayon. So lulusawin muna natin yung ipapataba para makahabol tayo sa nahabol natin yung yung bulas ng ampalaya. Kanina dumaan ako sa Arayat. Ito yung hinahanap kong pataba mga katongs, yung Yara Basa na complete. Ito kasi madalang na lang to, siguro stock na lang to tsaka medyo mababa to, hindi siya halos pumarehas na lang sa presyo ng Atlas at Jaswire. Pero ito kagandahan to, Yara. Ito yung unang ginagamit namin dun sa kabila, yung unang ampalaya. Maganda kasi kung ito ito po yun yung triple 14 na Yara Basa. Yan, nakabili ko ng tatlo. Bumili muna ako ng tatlo. Siguro sa susunod biyahe bibili ako. Yan po, tatlo. So ngayon ang presyo lang po niya is 1.9. Kaya bumili ko ng tatlo, 5.7. Ang mangyayari kasi siguro malulusaw ko yung dalawa at saka isang siguro yung dalawang karga gagawin ko dito sa 5 bulto. Kaso magpapataba tayo sa pipino, sa may upo at sa patola. Baka isang gamit lang to sa lahat, hindi mo may matirang isang bulto. Malalaman natin kung basta kailangan mapakain natin sa ampalaya ngayon 2 bulto mahigit. Yung lulusawin natin, ididilig natin sa gilid para tumalab agad. So yun nga po ang gagawin ko muna. Ilalagay muna natin itong complete, Yara complete at saka yung winner. Then haluan natin ng nitobor. So 3 klase ididilig natin. At bumili ko ng bumili po ako ng isang winner at saka isang calcium nitrate. Po yung presyo ng winner 3,050 at saka yung Tropicot 1.8. Then bumili pa rin ako ng gamot pang pang bomba sa hayop. Brudan lang muna at saka Cabriotop. 350 po yung Cabriotop at saka 470 yung Brudan. So ito spray ko mamaya, halo. So ayan, magkuha kami ni Bato. Sinama ko muna si Bato, si Geraman kasi umuwi at hindi naman siya pwede na magkuhan dito matagal kasi matanda na si Kuya Ramon. May nararamdaman na. Didilig muna natin yung yung papataba ngayon para mahabol natin yung talbos niya. Maraming nadidisforma na bunga, maraming baluktot, kaya kailangan natin karga ng Yara na calcium. Maraming baluktot na maliliit Ganda presyo ng palaya mga katongs.
75. Liquid na po yun. Okay, ayan po mga katongs, update ko na kayo dito sa ginagawa namin. So kanina pa nga po kami nagpapataba ni Bato. Kanina kasi dumating kami last 10 na. So painit na, kaya kanina na kami nagsimulang alas 3, papalamig naman. Ito nga po, nagpapataba kami. Pataba, yung dilig na sinasabi ko, yung binili kong triple 14 na Yara at saka Winner, yun muna pinaghalo ko. Nilusaw ko po yung triple 14. Ayan, kailangan tumalab muna yung tumalab agad yung pataba. Pinapatabaan ko po yung kabilaan side. Mukha yan, dito ako galing sa kabilang side Tapos eto, ganito lang po yung ginagawa ko. Hindi na sa puno dahil malayo na po yung ugat niyan Dito na sa pinakababa niya. So ngayon, pinapa-harvest ko po kila Utol yung yung upo. Kanina ako kasi nagpatubig si Utol, tapos si Greg pinapos yung damuhin na hindi nayari ni Kuya Ramon. And then kami ni Bato, ayan, nagpapataba. Si Utol nagpatubig doon sa pipino. So kaya yari lang din nila at pinapipitas ko na yung upo dahil bukan tayo mga katongs bukas lagari. Graduation po kasi ng anak ko, si Kilian. Graduate na siya ng elementary. So ako po ang nire-request ng anak ko na umakyat kasi may sabit daw siya. Pinipilit ko nga po, yung mama niya ayaw, ako po ang gusto. So request po ng anak ko. Kasi Ray Bertman recognition lang po at may award po, kaya ako rin po pinaakyat. Kaya lang alas 8 po siya na bukas ng umaga, kaya sabi ko makiusap, pwede si mama na lang umakyat sa'yo dahil maalanganin ako. Kung pwede lang pitasin yung okra ngayon mga katongs, kaya kong humabol lang alas 8. Kasi kung mapipitas namin yung okra, matitinor din namin. Tapos pwede akong magbiyahe ng madaling araw. Kailangan mga alas 6 nandun na ako sa sangitan. So ibababa ko na lang dun, iiwanan ko na lang. Tapos alas 8 sakto nandun ako sa bahay, alas 7 ganun. Kaso hindi pwede pitasin dahil masisira na naman, kamukha nung nangyari kahapon. May itim po kasi tampong ng okra pag pinitas ng hapon. So nakiusap ako sa anak ko, kaya lang medyo lang tatampo sa akin dahil yun nga ang request lang nila. Kaso hindi ko naman pwedeng hayaan tong halaman natin at kailangan pitasin bukas, kundi lang natapat kasi ng pitas tapos biyahe.
So sabi ko sa anak ko, pasensya na siya. Si Jillian pwede kasi alas 3 po ng hapon ng simula, kaya si Jillian ang inanong ko. Si Raybert ang hindi ko maakyatan. Pero inaano ko dito sa mga kasama ko, kay Greg, kung kaya nila mamayang alas 3 o alas 2 mapitas yung okra, nagagawa ko na makahabol ng alas 8 kay Raybert. Kasi nagkun naman ako, but pwede naman ngayon sa tinapat pa nila ng Martes Santo. So ngayon nga po ay Lunes Santo. So after naman ng graduation na bakasyon na, and balak ko plus sama muna si Mrs. dito para may makakatulong kami, kahit mga tagaluto, tagalinis. Kasi gusto ko sana magtinda siya dito sa harap, kausapin ko muna si boss. Mamimili ko ng gulay sa sangitan, yung mga mura, kamuha ng kamatis, sibuyas, bawang. Kasi magkukuhan lang siya ng lamesa dito sa harap. Kasi tulad niya mga katong, high school na parehas yung anak ko, napaka ng gastos. Tapos yung service nila nagtaas pa, sisingilin na ako ng 1,000 isang linggo. So ngayon pinapataba ko na ito mga katong, lalamahin namin ni Bato kahit naabutin ng alas 10, para pagka pinatubigan sa makalawa ko na patutubigan kay Greg, unahin nilang patubigan bukas yung upo saka patola, sasabayan din ng pataba. Bubudbud naman nila yun sa puno. Pinaagos lang natin sa baba kalat, tapos sinisingit ko sa may plastic pagka may butas mukha niyan. Di kasi tayo pwede magpataba kanina ng katong ng mainit. Mainit na ipataba, tapos sa maanohan pa na init ng araw. Kaya nagpalamig muna tayo. So sabi ko kahit na gabihin tayo, may ilaw naman, namahin natin ako. Sabi ko kay Bato, sinama ko muna si Bato para may katulong ka ako magpataba ngayon, at saka pumitas ng okra mamayang madaling araw. Hindi pa sila tapos gumawa doon sa mama niya. So hindi naman huminto naman na muna sila sa gawa dahil Santo Lunes Santo.
Time check tayo mga katongs. Ayan, alas 10 na nga po. Hindi natin nayari, ilang tudling pa. 4 na tudling na lang yung mahahaba. So kabilaan kasi nating pinapatabaan eh, kabilang side. Kunwari dito sa butas na yan, yung side nito, tapos pabalik yung side naman, tapos sa kabilang butas, yung side naman nito, tsaka yung side nun. Hindi kamukha dati na pagka inano namin isang tudling, tapos yung kabilang tudling na, at puro kan, kumbaga pinapanay namin kabila ang gilid para umano yung pataba. Ayan, sakto mapapaubos namin yung 2 bulto, baka 2 bulto at kalahati pumasok dito. At malakas na yung mga katongs kasi kuwan naman dilig. Kagandahan lang nun, tapos sa makalawa natin patutubigan. After nun susundan ulit natin ng pataba, triple 14 at saka calcium naman. Calcium ang ipapares natin. Kanina ang binares natin triple 14 na Yara at saka winner. Yung binabad nga pong isang bultong winner, triple 14, tapos isang winner. Kaso uwi po ako ngayon mga katongs, at nagkuhan naman no si paring Jay na siya magbibiyahe. Siya na magbiyahe, kaya hindi na tayo maghahabol ng oras. Nagkuhan po kasi yung anak ko, nagtatampo sa akin kasi sinabi ko kanina baka hindi ako makaakyat. Pag hindi ako nakarating, si mama na lang ang aakyat. Hindi siya sumagot, tumalikod. Kaya nga ginagawa ko ng paraan kasi pipilitin mo humabol. Kaya kinausap ko si Utol ay siya si Craig. Alas 3 pa lang or alas 2 pipitasin na namin yung okra. Total may ilaw. Ngayon lang naman ako ayun nga po, pinapitas ko yung upo ngayon para maitinor ko rin mamaya. Buti na lang nag-chat si paring Jay. Siya na lang muna magbiyahe at bigay ko yung hiling ng anak ko kasi biruin nyo, lagi ako wala sa tabi nila tapos minsan lang hihiling yung bata, di ba? Kaya ayun, uwi ako ngayon. Uwi kami ni Bato. Ayan, time check natin 10:07. Babalik din ako bukas ng hapon kasi ako din magpapataba nito bukas at pipitas sila ng okra, si Greg at si Utol. Baka tanghali na magpapatubig sila dito sa ano. Pagkakakuan patubigan nyo na lang ito, ano? Tapos sa makalawa na lang patatabaan uli yun. Itong upo at saka patola. Pati yung hindi, unahin nyo na itong budburan mo na lang ng pataba, ano? Itong isang bulto, yung kulay green, ano? Wala mo na lang. Kahit maubos yung isang bulto nito sa upot patola, pati yung sa kabilang upo, ano? Basta matitira lang dito itong isang puti at saka the green. Pang ulit sa ampalaya. Bukas din ng hapon makabalik ako. Ilagay mo sa ano? Siyempre upo. Tsaka patola. Konti patola ngayon.
Okay, nakauwi na po kami. Hours na lang. Sakto, alas 12. Umalis tayo dun, alas 10, 2 oras. Ma! Eh! Sabi na anak mo. Ha? Ha? Asan ka kasi si Papa? Ha? Asan ka kasi si Papa? Diba nung sinabi ko kanina ikaw ang akit sa maloob? Diba? Asan ba kasi si Papa eh? Ako naman naman ako. Ha? Pagkakay ka, asan ba kayo kasi si Papa eh? Ay, bumiyahe ka na po. Ano po? Si Daddy eh. Asa po Ay, talagang pumayag yung mama niya. Wala magagawa. Kahit na hindi ako lagi kasama niyan, baka ama yan. Baka ama yung dalawa na yung mga katongs. Kaya napakasipag kong mag-aaral ng mga yan. Alam niyo sa nakakuha ko, napagmasdan ko tuwing umuwi ako dito, nung tulog. Hindi na nang gigising sa mama po nila yan. Alas 5 pa lang magising na yan. Ang gagawin nila, magsasaing, magluluto ng ulam, kakainin nila almusal. Tapos gagawin yung mga gamit nila, paligo. Yun po, napagmasdan ko sa dalawa po na yan. Hindi na po nila ginigising yung mama nila. Kaya nakakakuan po yung dalawa kong anak na yan. Talagang napakasipag. Hindi yun nangunsam sa pagpasok yung mama po nila yan. Minsan pagka may time na ayaw po namin papasukin, ayaw ni Mrs. papasukin, talagang nagagalit pa po. Hindi siya po pwede, hindi papayag na hindi papasok. Yung time na malakas ang ulan, basta hindi sinasabi sa eskwela na walang pasok, papasok po sila kahit na malakas ang ulan. Kunti lang. Kunti lang. Punoy mo. Hop. Diyan ko pigayin yan. Nanumigin dyan ko. Ayun. So, matatapos sanang patabaan yun. Nag-chat si Parin Jay, kaya bigla kaming umuwi. Naka-uwi.